Papakita ko dito sa inyo. Ayan o. So, ito yung coil side. Ito naman yung output. Dito, tawid siya. Ayan o. Galing dito, may resistor na malaki. O. Dito na siya. Ito na yung output ng amplifier. Tapos galing dyan, sana ba yun? Galing dito may jumper pa din, tapos punta na dito sa kabila. Tapos ito namang isa, punta din naman ito sa kabilang channel. Ito galing ito dito, pero ito ito rin. Dito tayo, unahin natin dito. So ito yung out, punta dito sa kabila naman. Ang out itong sa center. May resistor dito. So dito sila combine. Papunta na sa dito sila nag-combine, papunta dito sa terminal na to, sa switch ng relay. Kabila naman, susundan natin. Jumper, dito naman sila. May resistor, punta dito sa center pin. Sa kabila may resistor, punta naman dito. Itong dalawa. Tapos wala na, speaker na. Itong dito, speaker terminal na. Sa kabila naman, dito, red. Okay, so tapos sa coil side, yan o. Madali lang malaman kung saan yung positive dyan. Kasi kung susundan nyo, ito, may resistor dito. Tapos punta na, dito siya kumukuha sa supply. Tingnan natin sa kabila. Ayan na. Mayroong 180. Mayroong 180 na resistor. Ito yan. Ito yan. 180 na resistor yan. Tapos capacitor, filter. Tawid na dito. Diode to eh. Kasi supply ito, lagyan ng diode para maging positive. Ito positive, tawid dito sa resistor, papunta na sa positive ng relay, coil side. Ang negative naman, ayan o, may mga transistor. Saan naman kumukuha yan ng signal? Dito yan o, papansin nyo may mga transistor dito. Kabila din, yan. Dyan yan kumukuha ng signal. Dito may mga transistor. Kabila din, meron din tapos may diode, pinapadaan yan sa diode. Yan 4148 na diode. Pinapadaan nila yan dyan, ang kinukuha signal ng pag switch sa relay. Okay, susundan natin to. Saan ba yung resistor nito? May resistor ito eh. Okay, so dito yun So ito yung output ng amplifier. May transistor. Tapos papansinin nyo ang takbo ng isang terminal ng transistor dito. Sa kabila naman, kumukuha naman siya. Saan ba yun? Ito. Naligaw yung mata ko. Dito sa kabila, ito yung nag-combine na output ng other channel. Ito. Tingnan nyo itong terminal ng transistor na ito. Tumatawid siya. Tapos proceed siya. Tawid siya sa jumper na ito. Kita ba? Kung susundan mo yan, dito na nag-combine na rin sila. Tapos galing dito, nag-combine sila. Pupunta na yan doon sa relay. May dinadaanan pang dito mga switching na mga transistor. Ito, pasok siya dito. Kita ba? Dito. Sana ba yun? Naligaw itong ito pala yun. Ito, balik tayo. Diyan. Tawid siya sa resistor. Punta siya dito sa switching transistor na rin. Tapos kung makikita nyo ito yung out.
Merong resistor na naman, pasok naman sa isang transistor. Tapos ito na naman ang out. Ang out ay nandito, tawid sa ano ba to, jumper or resistor? Jumper, yan. So jumper lang, so tawid siya sa jumper wire. Punta na siya sa ano, dito na siya sa driver. May resistor na diretso na. So tawid na siya dito, may naka-bypass na resistor. Pero ang pinaka-main na ito na linya, itong resistor na ito. Ano? Diode siguro to. Tingnan natin. Parang diode yan. Yan 4148. Ito yon. 4148 yan. So diode yan. So ito yung pinaka-main diode. Pinaka-main yan na pumupunta sa triggering, sa switching ng mga power transistor. Tapos ano to, transistor talaga to. Okay, so transistor. So galing dito, kasi yan bypass lang yan, resistor. Tapos kapasitor, electrolytic yan. Pero dito yung pumapasa ng signal, diode 4148 dito. Tapos punta sa center terminal ng transistor na ito. Tapos ang out nito, ito. Ang out ng tatlong terminal na ito siya. Punta siya dito sa center pin at labas naman dito. Yan ano na to, negative ito. Kasi ito positive, diretso yan dito sa supply, ito. So ito negative to. So dito galing dito, ganyan lang ang flow. Okay? So ganyan lang ang pag-analyze ng paano mag-trigger itong relay. So ito mga 5551 tong dalawa. Yan, mga 5551 ito. Tapos ito 9015, 9014 at dalawang 5551. So bali ang 551 nito ay apat. 1, 2, 3, 4, tapos 6 na transistor ang gamit. 4 na 5551, isang 9015 at isang 9014. Sana ay malinaw na ito para sa nalilito na newbie or na nakukulangan sa ating explanation ng unang upload ng video na ito. Okay, so ito yung dalawang transistor na nasira sa isang channel. Ito ID. So ganyan yon, kapag AB red ang nasa base, positive ang nasa base. Kapag CD itong black ang nasa base. So AB, like for example A 1941, ganyan. So dapat kapag A, kuha lang ako ng ang testing natin ng mga transistor. Okay, so ito meron tayong mga pang-testing dito. Ito is A 1943. Tapos B817. So dito ito ay mga, kasi A ito, A at B, A 1943 at B 817. So dapat ang itong red test probe ang nasa base, ang dapat mamaya na yan. So dito kasi D ito, C at D, dapat ang nasa base niyan itong black. Okay, so hanapin natin ang base dito. So ito yon. Basta may pantay na reading or pareho na reading. Dito tayo sa middle terminal. So yan ang base kasi pare-pareho yung reading nila. Dito tayo sa terminal na to, sa pinakababa. Tapos sa middle. May reading siya.
Tapos dito sa taas, pareho. So, yan ang base. Pag i-reverse bias natin yan, so, dito yung base. So, dapat hindi yan mag-deflect. Kapag may deflection yan, so, leaky or shorted. Okay? So, yan ang good na transistor. So, ito 1943. Pare-pareho lang ang mga pin configuration nito. Base, collector, siya nga pala. So, ito yung base. Paano ba yan? Ito yung base. Base, collector, emitter. Base, collector, emitter ang pangatlo. Okay? So, halos magkapare-pareho lang ang mga paa. So, ito naman. Kasi ito, baliktarin natin ang test probe natin. Ayan, kanina, ganyan siya. Kasi naman, D yun D. So, C at D, dapat black ang nasa base. Tapos, kapag A at B, dapat ang positive or red test probe ang nasa base. So, klaro na yan. So, ganito naman. Ito, A ito. So, 1943. Yan. Pare-pareho lang yan sila. Base, collector at emitter. Ganyan sila ang lahat. Pag reverse bias natin, dapat walang deflection yan. Any deflection yan, trouble yan. Kasi leaky yan kapag may konting deflection pag ni-reverse bias mo. Or pag umabot dito sa 0, so meaning shorted. Ganyan. Okay, so ito namang isa, B ito. So kapag B, pasit itong red pa rin na test probe ang nasa base. Base, collector, emitter pa rin yan. Yan Tapos dito rin meron tayong base na nakukuha. Pag reverse bias, dapat wala. So yan ang good na power transistor. Base, collector, emitter pa rin. So dito tayo sa dalawang sirang lalo na ito. Kasi D ito, baliktarin natin. Itong black ang lagay natin dito kasi nandito yung base dito yun sa unang terminal. Yan. So try natin to. Yan, nag-deflect siya. Lipat natin sa isa, wala. Wala siyang deflection. So meaning, sira na to. Sira na tong transistor na ito. Reverse bias natin. Wala na siyang deflection dito sa pag-reverse natin. Pag-reverse kasi, kapag ganyan siya, diba yan ang proper niya na pag-test kasi dito yung base. Ito yung base. Kapag mag-reverse bias ka, ilipat mo itong isang test probe doon sa base niya. Ganyan. May deflection siya. So meaning, sira siya. Okay? So again, ulitin ko. Diba ang base ng power transistor ay dito? Ito. Saan ba makikita? Ito. First terminal, base, collector, at emitter. Dahil D ito, so itong black ang nasa base. So ganyan siya. Tapos pin sa gitna nag-deflect. Pangatlong pin, yan wala. So meaning may problema siya. Pag i-reverse bias natin, itong base, ang red ang lalagay natin dyan, red test probe. Yan, nag-deflect siya. So dapat hindi yan nag-deflect. Kasi dapat black ang nasa base niya, saka siya mag-deflect. Pero yan red, tapos nag-deflect siya. So, sira na to, may problema na ito. Itong isa. Ito yung base. Tingnan natin. So, may deflection siya. Pero lagpas. Lagpas siya sa dating reading kanina. Medyo mataas yung reading niya. Medyo mababa. Mababa pala dahil dito yung 0. So, medyo mababa. Lipat natin sa center pin. Ayan. Halos agad na siya. So ilagay natin na okay pa yung reading na yan. So balik ta rin natin. Itong red ang ilagay natin sa base. Ayan nag-display pa rin. So confirm na
problematic na siya. O, hindi pa rin siya nakaabot dito, yung sa kabila niya. Hindi nakaabot sa dating reading. Pero dapat sana walang reading ito kapag i-reverse bias mo. So may problema na silang dalawa, kaya pinalitan ko. Okay, so ito. So I hope nakuha nyo na, kung sa mga newbie dyan, I hope ganyan nakuha nyo na yung pag check ng tamang ng bagong power transistor at sa mga sira ng power transistor. Okay, so may tanong mga idol, paano kapag walang part number ang isang transistor at hindi mo alam kung saan ang PNP at NPN ito? Okay, so kapag ito ang nasa base, meaning to say NPN ang transistor. Kapag itong positive naman ang nasa base, PNP ang isang transistor. Okay, so paano naman ngayon ito? Hindi ko alam kung saan dito yung PNP at saan dito ang NPN. So itong multitester ang makakasagot niyan. Okay, so gaya nito. Tapos hindi natin alam na saan dito ang base. Okay? So ito, hindi natin tingnan ang part number nito. Titingnan natin kung PNP ba siya at NPN. Hanapin lang natin ang base. Kasi kapag good na transistor ito, meron talaga yung base. So wala, hindi nag-deflect. Hanapin lang natin saan yung magde-deflect. Ayan o. So nagde-deflect siya. Kabila tayo, hindi ko makita. Yan. Hindi pa rin nagde-deflect. So saan siya kanina nagde-deflect? Diyan. So dito ilipat natin to. So nandito ang base. So meaning ito ay PNP. Tingnan natin ang part number. B688. B688. Ang nasa base red. Test probe. Okay. Ito naman. So hindi natin alam kung PNP or NPN ba ito. So ganun pa rin ang gagawin natin. Ayan, nag-deflect na siya agad. So nag-deflect na siya. Balik na rin natin. Hindi nag-deflect. Hindi nag-deflect. Hindi nag-deflect. Saan banda yung nag-deflect kanina? Ganito. Yan, nag-deflect. Lipat natin ito isa, hindi nag-deflect. So dito, nag-deflect. Itong red ang nilipat natin. So nag-deflect. So ito ang base. Ito. At black ang nasa base. So meaning, NPN ito na power transistor. Tingnan natin. D718. So D siya. Tapos ang isa ay B. Okay? So ganyan lang. So paano naman kapag isang question pa? Paano naman kapag wala kang makitang base? So dalawa lang sagot niyan. Baka MOSFET yan, hindi transistor. Kasi ang good na transistor ay mayroon talagang base. At ikalawa, baka ay sira. So kung bago yan tapos walang base, hindi yan transistor, baka MOSFET siya. Iba ang reading ng MOSFET kaysa mga transistor. Gaya nitong mga power transistor, so iba ang reading ng MOSFET kaysa mga ganito na mga transistor. Okay? O sa ikalawa, baka ay sira na. Kung luma siya, baka ay sira ng transistor na yan. Okay? So ganyan lang. Okay, so I hope ay malinaw na yan para sa newbie na nagtatanong at para sa mga newbie rin na nanonood. Para sa inyo ang video na ito. Akala ko kasi ay walang magkaka-interest na sa video ko nung una nito. Kasi ang dami namang nag-upload dyan ng mga nagbabayasing, nagtuturo din sila ng mga bayasing. Kaya ako nag-shortcut na lang ako, nag-diretso na lang ako sa pagre-repair, basta ma-repair ito. So may nangangailangan pa pala ng sapat na explanation doon, kaya pasensya na shortcut ko ang video na yon. So ito yon para sa inyo, sana ay malinaw na to. Okay, good luck. At hanggang dito na lang ang video na ito. So maraming salamat sa panonood.